Hi everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back po muli dito sa ating garden. And for today's vlog, ang akin naman pong isi-share sa inyo ay ito. Ito ay matagal ko nang nagawa. Pero ngayon ko isi-share sa inyo kasi ngayon na yung time na siya ay ating pwede nang putulin at pwede nang iripat. Or pwede nang i-propagate, pwede na nating ilipat sa pinakapaso nila. Ayun. So, may nag-comment kasi sa inyo. Hindi ko tanda kung siya pa din yung nag-comment before o ito ay panibagong comment na niya or magkaiba silang tao. Hindi ako sure guys. Pero yun nga, sabi niya doon sa comment niya, si ma'am, hindi ko lang alam kung tama ang aking pagbigkas ng kanyang name, Maria Donna Diane Villa or Madonna Diane Villa. Basta nag-comment siya dyan. Thank you ma'am sa inyong pag-comment dito sa ating channel. So nag-comment siya kung paano ba daw paramihin itong ating mga rubber plant. So yun guys, ngayon yung aking i-share sa inyo. And pupuntahan nga natin dito yung ating mga rubber plant na talagang sila ay nag-wild na sa lupa. Na actually nasa paso siya, pero yun nga sabi ko sa inyo, kahit siya ay nasa paso kasi yung pinagpatungan nila ay direkta talagang nakapatong sa lupa or nakalagay lang sila sa lupa. Ayun, umugat sila, dumiretso sila ng ugat doon and then nag-wild na nga itong ating rubber plant. Ipapakita ko sa inyo itong ating mga rubber plant. Ito ay, kung hindi ako nagkakamali, ay 4 na varieties ng rubber plant na meron tayo dito sa ating garden. So yan na nga guys, yung ating mga rubber plant na nandito sa ating garden. And yan, talagang sila ay nag-wild na dyan, lumago na. Actually malago yan. Yan, sukol na nga dito sa ating net. And kagaya na sabi ko, 4 na varieties ng rubber plant ang meron tayo dito sa garden. And ito, unang-una ko nang ipapakita itong ating black prince. Yan, medyo madudumi yung dahon nila. Kahit medyo umulan na kagabi pero hindi na kayang i-wash out yung dumi ng kanilang dahon. And ganyan guys ang itsura ng ating black prince na rubber plant. Medyo ma-red yung kanilang mga dahon dyan, medyo ma-red na maitim. And yun nga yung ilalim nila is ma-red. Kaya ganyan yung parang nagiging appearance niya sa ibabaw. Kasi yung ilalim nga nila is ma-red tapos mag-green itong ibabaw. So yan, para silang nagba-black talaga or nagba-brown. Kaya ang tawag talaga dito is rubber plant na black prince. And yan ang paso niyang pinaglalagyan. Look, ganan lang siya kaliit. Sumisilip na dyan itong ating minarkot na rubber plant. Yan. Minarkot natin yan mga 3 months or 4 months ago. 4 months ago. And kung mapapansin nyo guys ha, ang mga rubber plant sila ay nag-aerial roots din. Yan. Kung makikita nyo yun no. May aerial roots din sila dyan sa kanilang mga stem. So ang next naman na varieties na ipapakita ko sa inyo ay itong ating lemon lime. Yan. Pero dati tanda ko may nagsabi na ito daw varieties na to ay hindi rubber plant. Pero siya ay same ng itsura or ng structure or ng personality ika nga kung sa tao. Itong ating lemon lime kasi ito ay madagta din. Kapag sila ay nasusugatan ay nagkakadagta din. And at the same time ay kagaya din ng ibang rubber plant, hindi ko alam kung makikita nyo. Yan, nag-aerial roots din sila. Nag-aerial roots. Medyo brown nga lang ang kulay ng kanilang aerial roots. And yan guys, ang paso na pinaglalagyan itong ating lemon lime. And yan naman yung ating minarkot. Yan. Medyo po tayo ay paos kasi tayo ay galing sa sipon, galing sa ubo at sipon. Kasi yung weather nga dito sa atin ay talagang umulan, uminit, umulan, umilit. At ang matindi pa nito, ang grabeng maka-humid. Yung as in wala talagang hangin na nagse-circulate nitong mga nakaraang araw. So yan yung ating padalawang varieties ng rubber plant. And ang next naman natin, ito hindi ko alam. Ito dito ako hirap talaga na palaguin siya. Pero ito na may sadyang maliit compared dun sa dalawang yan. Diyan sa Black Prince at saka dito. Sadyang maliit ito nang ma-acquire natin. And ang hirap niyang
palaguin talaga itong ating white teneki. Napaka-sensitive guys ng variety na to ng rubber plant. Yan, naging stem siya. Kalbong-kalbo yan, dire-diretso yan. At di yan lang siya may dahon. Hindi ko pa ito na markot. Hindi pa ako nag-try na mag-markot. Kasi yung ating pagmamarkot guys ay first time ko siya na ginawa. First time lang ako na nag-markot. And mamaya papakita ko sa inyo kung paano ang ginawa natin dyan. Ang next naman natin, yan, dito nga, kung pansin nyo, ito talaga yung lagayan ko ng mga paso. Kasi ito yung likod na ng ating garden. Pero dyan nakalagay yung ating nagmamaganda na Ruby Teneki. Ayan. Sobrang Laguna din siya. Mabagal talagang varieties ito guys ng rubber plant. Hindi kagaya ng black trees, hindi kagaya ng lemon lime. And yan naman guys ang itsura ng ating Ruby na Teneki. Ang ganda din. May variegation siya. At the same time ay ma-red naman yung kanyang mga dahon dyan. Unlike dito sa ating white teneki, puti naman yung dahon niya dyan sa gilid. Yung variegation niya ay white. Ito ang variegation naman niya ay ma-red. Yun guys ang pagkakaiba ng dalawa. Minarkot natin siya mga 3 or 4 months ago. Yan, nakalundo yung ating net dito kasi yun pala yung pumapatak dito sa ating ito. Ko napansin. Sabi ko saan galing itong mapuputi-puti ito. Ito palang ating net. Look. Hindi ko alam kung makikita sa video. Yan, naglalagas or nagmumugmug. Yun yung nangyayari pala. Kaya pala yung ating mga rubber plant dito ay ganyan ang itsura ng mga dahon. Parang magabok na may puti-puti. So yun, ito ay ating papalitan na pansamantala ay pagtsatsagaan na lang muna natin to kasi kahit papaano ay nalilesen yung bagsak ng ulan dito sa ating garden or dito sa ating mga plants. Kaya yan na muna pagtsatsagaan natin to na siyang nakalagay kasi buo pa naman nga yan. Yun nga lang, nakalundo na. Ayan. So, mabalik tayo dito. Ito nga ay mga 4 months ago, kung hindi ako nagkakamali, 4 months ago ay ating minarkot ito and ganito lang guys yung ginawa ko, panoorin nyo. Ganyan guys yung itsura ng ating rubber plant dati bago natin siya iminarkot. Pumili lang tayo ng sanga na medyo maliit dito sa laylayan ng pinakapuno niya. And kumuha lang tayo ng malinis na kutsilyo upang gamitin natin sa pagmamarkot. Umpisahan natin sa pagmamarka dito sa tangkay niya, isa sa taas at isa sa baba na may pagitan ng 2 to 3 inches. Paikot ang ginawa nating pagmamarka dito sa kanilang mga stem. Ginawa natin ito guys para matansya natin na hanggang dyan lang sa dalawang yan yung gagawin nating pagtatanggal ng kanilang mga bark or yung outer layer nitong ating mga stem. Inilapit lang natin yung ating camera para mas maalwan nyo na makita or mas madali nyo makita yung ating susunod na gagawin. At dyan nga ay inumpisahan ko na alisin or kayasin yung pinaka-bark nitong ating stem. Ang mga bark nga pala nitong ating mga puno ay nagsisilbing proteksyon ng mga inner tissue nila. Paikot lang guys yung ginawa ko na pagtatanggal ng bark nitong ating rubber plant. Make sure lang din na mismong bark lang ng tangkay ng puno nito ang inyong matatanggal. Pag kasi naisama natin yung inner tissue ng kanilang mga stem, may posibilidad na hindi mabuhay yung ating minamarkot. Make sure din na matalas yung kutsilyo nyo na gagamitin para hindi maggatol-gatol or magngay-ngay or masira yung ating pagtatanggal ng kanilang mga bark. Pasensya na nga pala guys kung medyo minsan ay malalim yung Tagalog natin kasi tayo po ay taga Batangas. Yung gatol-gatol is yung parang hindi pantay-pantay or hindi makinis yung pagkakakayas natin or pag-aalis nitong kanilang mga bark. Siguraduhin din na natanggal lahat ng bark dito sa part na ating minamarkot. Dito kasi nakasalalay ang pagiging successful ng ating pagmamarkot. At after nga natin na ma-check na talagang malinis na itong ating minarkot, ay kukuha lang tayo dito ng potting mix at saka yung pinaka-plastic na ibabalot natin dito. Ang ginamit nga pala natin diyan na potting mix ay walang iba kundi yung kalimitan natin ginagamit dito sa ating mga ornamental plants.
Ito ay ang rice hull, carbonized rice hull, at saka garden soil. Ipaikot lang natin itong ating potting mix na ito dito sa part na ating kinayasan. Sinigarado lang natin dito na lahat ng parte na ating tinanggalan ng pinaka-bark nila ay malalagyan nitong ating potting mix. At after nga natin na masigurado na lahat ay natapala na ng potting mix itong ating part na minarkot, ay sinimulan na nating ibuhol itong ating plastic. Dapat ay hindi maluwag ang pagkakabuhol nitong ating plastic na ginamit upang hindi kumalas at matapon itong ating potting mix na nilagay. Ganun din upang kumapit na mabuti itong ating potting mix dito sa stem na ating minarkot. After nga pala natin yung maibuhol diyan ng 2 beses, ay nilagyan pa natin ito uli ng panibagong plastic. Hindi ko na nga lang guys na videohan kasi hindi ko napansin, hindi pala nagpi-play yung ating camera. Ang next naman nga natin na minarkot ay itong ating philodendron na lemon lime. Ito nga pala ay tinanggalan muna natin ng mga dahon kasi kung mapapansin nyo, mas masinsin ang pagitan ng dahon nitong ating lemon lime compared doon sa ating black prince. Inulit lang natin dito kung ano yung ginawa natin doon sa ating black prince. Ganun din yung gagawin natin dito sa ating lemon lime. Kaya naman, pinas forward na natin guys itong ating video na to kasi wala na akong masyadong masabi sa inyo. Minarkot nga pala natin sila kasi itong area nating ito or itong lugar kung saan nakatanim ngayon itong mga rubber plant ay gusto nating mahawan or mapaluwag. Halos kasi nasakop na nitong mga rubber plant itong area na to. Dahil maliit nga lang yung space natin dito sa gilid ng ating bahay, ay sayang naman kasi madami pa tayong maiilagay na ibang mga plants dito sa gilid. At saka ayaw ko rin na parang naggubat na sila dyan. Gusto ko sa mga rubber plant ay nakalagay lang sa paso. Para sa akin, mas cute at mas magandang tingnan kung sila ay nasa paso lang. Pansamantala nga ay ang 2 varieties lang muna na yan ang ating minarkot kasi first time nga natin na magmarkot. So, ito yung ating naging successful na markot ng ating rubber plant. Yan. Hindi ko alam kung tanggalan natin to ng dahon para makita nyo ng ayos. Yan. And yan nga yung ating rubber plant. Madagta siya. So, yun. Tinanggalan natin para makita nyo ng ayos. And wala ako guys cutter. Ayan. Puputulin lang natin siya dito sa baba. Puputulin lang. Kutsilyo lang yung gamit ko. Malinis na kutsilyo. And hindi ko alam kung paano siya mapuputol. Hindi siya matatas. Ayun. After 1,000 years. Nakuha na natin, and yan na guys ang itsura niya. Yan. Kukunin naman natin yung isa pa. Iipod lang natin to para makita nyo ng ayos. And ito naman yung ating second na markot na nag-successful. Yan. Ito naman na yung ating lemon lime. And, ipapat na natin ito. Ilalagay na natin sa paso. So, ito nga guys, yung ating nakuha na lemon lime. Lemon lime. At saka itong ating rubber plant na black prince. Yan. Ganun guys yung itsura natin. Itong ating mga rubber plant. Yan. Medyo lumago na to. Yung from the time na siya ay ating minarkot, medyo tumaas na. Ayan. Lumago na rin. Pero anyway, ipapat na nga natin ito. Tatanggalin lang natin. Ito, dahon niya sa baba. Ayan. Tanggalin lang natin. Ito pa. And then, ito ay bubuksan na natin. Wala ako ng kutsilyo.
dahan-dahan ang pagbubukas kasi baka masagi natin yung pinaka-ugat nila. Ayan. Kaunti lang yung lupa natin na napalagay dito. Kaunti lang. Kaya kaunti din lang yung roots niya na na-produce dyan. Pero syempre, kung ito ay madaming lupa na napalagay, and medyo maluwag yung ating pinaka-plastic or malaki yung plastic natin na nagamit, mas madami syempre ang mapuproduce niya. Yan. Basang-basa lang siya, pero hindi ko alam kung kita nyo, siya ay root bound na din. Root bound na din itong potting mix na ating inilagay sa kanya. Ayan. So, itatanim lang natin to dito. Yan, may konti na siyang lupa. May konti na tayong lupa na nalagay para madali na. So, lulubog lang natin. Kuha lang pala ako guys ng gloves. Wait lang. Kumuha lang tayo ng gloves kasi yung potting mix natin dito ay basang-basa. Kauulan lang dito sa amin kagabi kasi dahil ni Bagyong Perdi. Si Bagyong Perdi. Yan. So, yun lang. Huwag nyo nang bubungkalin yung pinaka-potting mix niya nung ating siyang i-marker. Ang potting mix na ginamit ko pala dito ay yung kagaya din ng mga potting mix na ginagamit ko sa mga aglo, sa mga iba-iba pang halaman or kahit dun sa ating mga vegetable, ay yun na din. Rice hull, carbonized rice hull, at saka garden soil. So, ito na. Ito na yung ating Black Prince. Dapat nga pala ay ating siyang bibigyan ng support ng stick. Bamboo stick or kahit anong klase na stick na pwedeng mag-support sa kanya para hindi siya bumuway-buway. Hindi ko na lang mapapakita kasi wala guys akong na-ready. Hindi ko agad naisip. Yan, medyo mahangin kaya umaalog din yung camera. Umaalog din kayo. Ayan. So, next naman natin, iikot lang natin. Basang-basa yung ating potting. Next natin ay itong ating lemon lime. Tanggalin din natin. Ayun. Ang ganda na din niya, oh. Root bound na din siya. Root bound. Hindi masyadong kita, guys, kasi basang-basa pa yung ating potting mix dyan. And then, yun nga, para nag-iitim din yung kanyang roots. Ayan. Medyo kumulimlim na naman, guys. Hindi ko alam kung bakit. Uulan na naman ata. Kaya yung sinampay natin dyan, tuwing Saturday and Sunday, ay makikita nyo sa ating background. Kasi dito sa unahan ang sampayan namin ng damit kapag umuulan. Ayun. Hindi siya maputol. May nabibili guys na mga yung market ball. Yung madali siya. Syempre, yun nga lang, medyo mahal. Madali siya. Basta nyo lang siya ikiklip. And then, ang alwan din niyang tanggalin. Basta nyo din lang siya itatanggalin yung pinaka-clip niya. Ayan. Madali yun. Yan. Kinat po natin yung video natin kasi may dumaan dito sa may baba naman ng aming bahay. Kasi mamaya may okasyon doon. Kaya inagahan ko na nga pala guys yung ating pag-vlog. Kasi tsaka na madaming dadaan dito sa may gilid ng ating bahay. So yun. Ayan. Ilagay lang din natin dito. May lupa na din to guys kasi medyo malaki yung paso natin na pinagtamnan ay ayaw naman nating maubos yung ating oras sa paglalagay lang dito ng lupa. Kailangan pala siya. Patanggalan natin ng dahon para mas mabilis lalo silang mag-ugat
Anyway, ito naman ay lulubog na din doon sa potting mix. Kaya okay lang natanggalan niya. Itong mga sunog-sunog na to, ito ay noong pang summer. Nasunog sila. Yun. Mahangin guys, kaya hindi talaga pwedeng hindi natin to lalagyan ng support. Di ko na nga lang mapapakita sa inyo. Maghahanap pa ako ng stick dito para mailagay. Pero sa next natin na vlog, papakita ko sa inyo na may stick na to. So, yun guys, na pat na natin itong ating minarko. Yan, itong ating dalawang minarko. At labas natin yung Black Prince. Ayan. Yan. Yan na sila. Ang ganda. Ako gandang-ganda dito. Maganda din naman to. Kumbaga meron silang magkaibang ganda. Itong ating rubber plant. And soon, kasi nag-successful itong ating marketing nitong ating rubber plant, ima-market na din natin yung ating tineki, yung ating white tineki at saka ruby na tineki. Ima-market na din natin. And hindi ko na lang yun papakita sa inyo. Same na din lang naman yung gagawin natin dito. So for now, ayun po muna ang laman ng vlog natin na ito. And dun po sa mga hindi pa nakaka-subscribe and nakaka-follow dito sa ating Facebook account and YouTube channel, ay don't forget po na i-follow nyo kung kayo ay mahilig sa mga halaman or sa paghahalaman. Ay sinisigurado ko po na madami kayong idea na makukuha dito sa aking mga video na sineshare sa inyo. And dun po pala sa nagko-comment ay maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-comment. Yung laging nagko-comment, lalo na at dun sa magandang comment. Okay lang naman na hindi ganun kagandahan yung comment. Pero kumbaga dapat pinanood nyo muna ng buo yung video, saka po kayo mag-comment. Kasi minsan yung hinahanap nyo po dun sa video at ay nandoon sa dulo ng video natin. So yon. So panoorin niyo po lagi ng buo itong ating video, and kung nagustuhan niyo ay don't forget to like ito at i-share ang ating video. And yun nga, pansamantala ngayon po ay bye-bye po muna. Bye-bye everyone, and ingat-ingat po tayo. Bye-bye.